Hinatiran nga ng hipon si madam dito sa mansyon at bagong harvest nga daw to. Pagkakita ko nga sa hipon, abay fresh na fresh nga talaga. Mukhang fresh pa yung hipon kaysa kay madam eh. Tinanggalan na ni madam ng pakpak ng kamay at paa. Sobrang kulit naman talaga tong alaga ni madam. Iniistorbo niyo si madam ha. Inalayas nga muna ni madam tong mga alaga niya. Baka na naman kasi mapalpak na naman tong lulutuin ni madam. Pinaakyat ni madam sa taas yung maalaga niya. Pero nagsibabaan din maya-maya. Pero ito nga si madam, nag-focus nga siya sa mission na gagawin niya ngayon. Bumili din siya ng kalahating kilo ng karning manok. May hipon na nga, may karning manok pa. Ano na naman yung i-cooking show mo ngayon, madam? Sos, bida-bida lang yung madam nyo. Hindi makafocus si madam dahil sa buhok niya. Sabi ko naman sa'yo, madam, kalbo mo na yan eh. Pero dahil nakita niya itong pamangkin niya na nagsiselfon lang, abay inutusan ni madam na umakyat at kumuha ng pang-ipit sa buhok. Maya-maya nga, bumaba na sa hagdan. At eto nga may daladala ng pang-ipit sa buhok. Nauto mo na naman yung pamangkin mo, madam. Dahil natali na ni madam yung buhok niya, abay minekos niya na kaagad yung karning manok. Hiniwa-hiwa ni madam, alangan naman, lutuin natin to ng buo. Kanina okay na okay lang yung madam nyo. Pero ngayon, may galit na sa karning manok ko. Sinunod na nga ni madam itong carrots. Siyempre, balatan mo muna kung gusto mong mabuhay ng matagal. Basta, iniwa lang ni madam ng ganito. Dahil may carrots, kailangan din natin ng repolyo. Gusto na atang humaba yung buhay ni madam. Kasi magluluto na siya ng gulay. Sinunod na nga ni madam tong mga ricados. Nagiwa siya ng sibuyas, bell pepper, onion leaves, at saka itong sumpa sa aswang. Kung wala itong bawang, ewan ko na lang kung masarap ba yung lulutuin mo. Basta pagkatapos mahiwa ni madam lahat-lahat, naligo na nga si madam ng pawis. Ang init na kasi ng universe. Dahil ready na nga yung mga sangkap at ricados, abay simulan mo na sa pagluluto, madam. Baka kasi bukas ka na naman matatapos. Nilabas na nga ni madam yung pangmalakasan niyang kawali at binuksan mo na yung kalan bago sinalang sa kawali. Ha? Basta yun na yun. Naglagay muna si madam ng olive oil at nilunod na nga niya yung bawang at sibuyas. Ewan ko ba kung tama yung ginagawa ni madam. Tapos nilunod na ni madam yung carrots at sinunod na nga niya itong karning manok. Baliktad din tong utak ni madam eh. Hindi na siya nag-wait ng matagal at nilunod na yung hipon. Kala mo nang talaga expert sa pagluluto itong si madam. Sos, bida-bida ka talaga, madam. Binuksan na nga muna to ni madam itong bihon at ibinabad sa tubig. Ewan ko na lang kung tama ba tong ginagawa ni madam. Puro kapalpakan kasi ang ginagawa nito. Nilinis nga muna ni madam itong mga kalat niya. Dahil kulay orange na yung hipon, ibig sabihin yan, hindi pa yan luto, hoy. Nilagyan na ni madam ng toyo, ng paminta. Tama ba tong ginagawa mo, madam? May daladalang ang kaldero na may lamang tubig itong si madam. Yung tubig pala sa kaldero, ibinuhos ni madam sa kawali lahat. Tinula ba tong niluluto mo, madam? Nalunod na yung hipon, madam, sa dami ng tubig na nilagay mo. Dahil napasobra nga tong paglagay ng tubig ni madam, kaya dinaan na lang niya sa dasal yung kapalpakan na ginawa niya. Eto nga, nagrereklamo na yung auntie niya. Babawasan daw yung tubig na nilagay ni madam. Pero dahil nga matigas tong ulo ni madam, hindi talaga niya sinunod yung auntie niya. Ipagdasal nyo na lang talaga na maging okay tong niluluto ni madam. Ang kinalabasan talaga sa pansit bihon ni madam ay sabaw. Eto na nga at nilunod na ni madam yung bihon. Dahil bida-bida sa pagluluto itong si madam. Akala niya tama na yung lahat na ginagawa niya. Malay natin, maubos yung sabaw na yan. Inalunod na nga ni madam itong repolyo. E di napuno na yung kawali mo, madam. Feeling expert kasi itong si madam eh. Akala ni madam, makakaya niya ang lahat-lahat. Pero eto nga, kumuha na siya ng backup. Hayaan nyo na, first time kasi magluto ni madam ng pansit canton. Ay hindi pala, pansit bihon. Ang nangyari tuloy, naging assistant na lang si madam dito. Nahirapan kasi haluin ni madam to lahat. Lalo pat punong-puno na itong kawali. Buti na lang dininig yung dasal ni madam kanina. Tignan nyo, nawala talaga yung sabaw. Eto na nga, tinikman ni madam yung niluto niyang pansit bihon. Buti na lang, successful tong cooking show ni madam. Sos, tinulungan ka lang ng auntie mo, madam. Special pansit bihon nga daw tong niluluto ni madam. Pero paano naging special yan, madam? Munti ka na nga yang mapalpak yung niluluto mo. Dahil napadami tong nilulutong special pansit bihon daw ni madam. Kaya ipapamigay niya yung iba. Kasi naniniwala si madam sa kasabihan na lalong sasarap yung pagkain kapag isha-share mo. Binigyan ni madam yung mga pinsan niya. Pati nga itong si tatay na nagduduyan. Tapos sirado pa tong bahay ng pinsan niya. Kaya dumaretso na lang siya dito sa bahay ng isa niya pang pinsan. Pero bago namigay si madam, tinikman niya muna kung masarap ba. Pwede na, pwede nang malunok, go.